at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika-13 tayo na linggo sa karaniwang panahon sa taon B. Ngayon ay tinuturing din na linggo ni San Pedro o Sancti Petri at magkaroon po ng koleksyon para sa pagsuporta sa paghubog at mga gawa ng mga seminarista na magpapari, maging reliyoso, maging misyonero sa buong mundo. Ating isama sa ating misa ngayon ang mga intensyon na nakalaan para sa araw na ito na linggo at sa inyong mga intensyon, ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang mga social media. Ating isama rin ang intensyon para sa kagalingan ng buong mundo, lalo't higit na sa kagalingan ng ating bayang Pilipinas laban sa COVID-19. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ng kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
darangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, itong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Isama rin natin sa misang ito ang ating misa para kay Simeon Benigno Aquino III na dating presidente ng Pilipinas na namatay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupko ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kinahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin,
O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa pag-ibig kong magaan ang iba at mabigtagan naman kayo. Masagana man kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y mananagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap na ninyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinaglipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinaguga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?
Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi at sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talitha kum, nang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na at namangha ang lahat. Maigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa 13 tayo na linggo sa karaniwang panahon sa taon B. At ngayon ay tinuturing natin na Sancti Petri. Santi, banal. Tapos Petri, Pedro. Ito yung linggo ni San Pedro. At ang atin pong mga kolekta ngayon ay para sa pagsuporta sa mga seminarista o mga nag-aaral sa pagpari at paging mga misyonero sa buong mundo. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa Diyos na Panginoon ng buhay. Ngayon, sa panahon ng pandemya ng COVID-19, atin pong nasaksihan ang mga nakalulungkot na mga pangyayari na maraming namamatay. Mga kaibigan ko at mga kasama namin na dati kilala ko, masiglang-masigla. Pagkatapos, namatay pala at nag-COVID dahil sa COVID. Kaya, sinasabi ko, dapat bilis-bilisan na ang pagbakuna para sa lahat. Kaya, kayo po na hindi pa nabakuna, magpabakuna na po kayo. Dahil mayroon na pong Delta variant na napakatindi ang paghawa, napakatindi ang epekto nito dahil dumadaan po sa hangin ang virus. Kaya sa mga ganitong mga pangyayari, atin pong makikita kung ano ang tunay na kahulugan ng kamatayan at ng buhay. Kung ang Diyos ay napakabuti, kung ang Diyos ay puspos ng kagalingan at kabutihan, bakit kaya may kamatayan? Sa ating unang pagbasa, mula sa Aklat ng Karunungan, Kabanata 1, talata 13 hanggang 15, at Kabanata 2, talata 23 hanggang 24, ipinapahayag sa versikulo 13, kapitulo 1 ng Aklat ng Karunungan, ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Sino bang gumawa
ng kamatayan. Ito ay gawa ng demonyo. Dahil itong demonyo, sila'y mga dating anghel ng Panginoon. Pero sila'y nagrebelde. Gusto nilang maluklok sa mataas na luklukan. At dahil sila'y napuksa ng mga arkanghel, sila'y ibinulid sa impyerno. Ang impyerno ibig sabihin, ang apoy na walang hanggang kamatayan. At sila yung nagdala ng kamatayan. Simula pa, sinasabi sa ating unang pagbasa, ang tao'y, ayon pa sa ating unang pagbasa, hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niya. At anong larawan ng Panginoong Diyos? Siya'y Diyos ng buhay. Kaya kung tignan po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, sinabi ng ating Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Sapagkat ang buhay ay nilikha ng Diyos. Dumating lang ang kamatayan, sapagkat itong mga demonyo na sila'y ibinulid doon sa impyerno ng kamatayan, ay kanila pong una sa lahat, tinukso ang unang mga magulang, Adan at Eva, na kumain sa kahoy ng karunungan. At ito yung pagkamulat nila. At ang pagkamulat nila dahil sila'y sumuway, sila na rin ay nagkaroon ng kamatayan. At doon nagsimula ang kamatayan sa tao. Nakawangis at larawan ng Diyos, mayroon na ring kamatayan. At itong kamatayan ay bahagi na rin ng buhay ng tao. Napakalungkot. Kuminsan sa buhay na mayroong kalungkutan dahil sa kamatayan, kinakailangan ang pagtutulungan. Dito natin makikita ang ating pangalawang pagbasa. Sa pangalawang sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, Kapitulo 8, versikulo 7, 9 at verso 13 hanggang 15 na kung saan, higit sa lahat ng kanilang gawin ay ang kawang gawa. Sapagkat kung ano yung kanilang ginagawa ngayon, ay magdulot ng ikabubuti hindi lang sa kanilang tinutulungan, sa kanila rin. Ibig sabihin, kung tayo ay tumutulong sa mga taong nagkaroon ng malaking problema, o dili kaya ngayong panahon ng pandemya ay marami pong namatay, sa atin pong pakikiisa at tulong sa kanila, nagbibigay buhay tayo sa mga natiling buhay pa. Sapagkat ang tao kapag hindi po makaranas ng pakikiisa, ng habag, ng tulong sa panahon ng pangangailangan nila, parang patay na sila. Ngunit kung mayroong nakiisa sa kanila, mayroong nagpakita ng habag sa kanila, kahit wala mang iniabot na material na bagay, ngunit nabuhayan sila ng loob dahil sa kawang gawa, dahil sa tulong, dahil sa pakikiisa. Ang tawag diyan, moral na tulong, kung hindi man material na tulong. Kaya dito po natin tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 5, talata 21 hanggang talata 43. Ito ay tungkol naman sa anak na babae na 12 taon ni Jairus. Si Jairus ay isang pinuno ng sinagoga. Ano po yung sinagoga? Ang sinagoga ay maliit na simbahan ng mga Hudyo. At ang pinuno doon, gaya ng mga namumuno sa ating mga chapel, sa ating mga simbahan, sila yung may influensya na tao. Lumapit sa ating Panginoon at nagpatirapat, nagsabi,
Agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maari sumama kay sa akin at ipatong niyo sa kanya ang iyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Ang pananalig niya, ang pananampalataya niya, ang kanya pong buong puso na pagtitiwala sa Panginoong Hesus ay siyang naghimok ng ating Panginoon na samahan siya at nagpunta. Ngunit sinabi ng mga tao, bakit ginugulo niyo pa ang guro? Patay na po ang anak niya. May tumangis pa, nagkagulo yung mga tao pag ganoon dahil batang-bata pa namatay na. Napakahirap sa isang nanay at tatay na makita ang kailang anak na namatay. Napakasakit kaya yan. Mas matanggap pa ng mga anak na ang kailang mga magulang ay mamatay sapagkat tamang edad na. Ngunit ang mga magulang na makakita ng kamatayan ng kanilang mga anak ay napakasakit. At dahil dito, atin pong manawaan itong pinuno ng sinagoga, ng chapel ng mga Hudyo na si Jairus, na gulong-gulo na rin siya. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Huwag kang mabagabag. Manalig ka. Ito ang mga salita din para sa atin ngayon. Huwag kang mabagabag. Manalig ka. Mga salita na nagbibigay lakas. Mga salita na nagbibigay ng suporta sa kabila ng napakasakit na pangyayari. Pinalabas ng ating Panginoon yung mga magugulo doon ng mga kapitbahay at mga kamag-anak nila. Ang mga magulang na lang, ang tatlong mga apostol at ang ating Panginoon ay pumasok. At sa namatay na babae, nagsalita po siya ng isang salita. Ito pong salitang ito ay hindi po Hebreo. Ito ay Aramaiko. Talitakum. Na ibig sabihin, ining, malit na babae. Tumayo ka at mabuhay ka. Talitakum. Tumayo ang babae at hindi lang tumayo. Naglalakad ito at sabi ng Panginoon, bibigyan siya ng pagkain. Dito na pahayag ng ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon ng buhay. Nagbibigay buhay. Siya ay ipinako sa cross. Namatay. Nabuhay siya muli upang ipahayag na siya ang Panginoon ng buhay. Huwag tayong mabagabag ngayong panahon ng pandemya. Manalig tayo sa ating Panginoon. Sapagkat siya'y Panginoon ng buhay, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi tayo basta't ilaglag ng Panginoon. Tayo'y Kanyang tulungan. Huhugot tayo ng lakas sa Kanya. Manalig tayo ng tunay at buong puso. Iugnay natin ang ating sa Panginoon na maigpawan rin natin itong kamatayan na dulot ng COVID-19 sapagkat siya ang Panginoon ng buhay. Ang bawat pamilya sana't bawat tahanan ay manalangin sa Panginoong Diyos ng buhay upang siya na Panginoon ng buhay ay siyang maghahari sa bawat tahanan, sa bawat puok na kung saan tayo. Hindi tayo pabayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya purihin po natin ang Panginoon ng buhay. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus na matay inilibing, na naausurunan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at hukom sa buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tinatao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, ipinalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsusumamo tayo at hingin natin ang pagpagaling mula sa Diyos. Panalangin po tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoon, nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihan, mapagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong sa aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat na ika'y aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo, ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang makalaang mabuhay ka kami sa piling mo kailanman. Kay kaisa namang helsi siya awit ng papuri siya nungumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga simbahang laghanap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisan Malabirhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya, ni San Jose. Kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghen ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasim bigo, hapit at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking
mahango. Kapwa kong kasim bigo, aking sungkatan, diwat katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, hilumin mo aking sugat ng puso, ng aking mahango. Kapwa kong kasim bigo, kapwa kong kasim bigo. Ngayon po ay linggo ni Apostol San Pedro or Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa paghuhubog at pagsasanay ng mga seminarista, mga pari at mga relihiyoso sa buong mundo. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat at panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman, ay magkaroon ng bungang lagi naming maaalay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, pinagpalang San Roque Pintakasi na may karamdaman, lingapin po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman.
ay pamagitan na isadyang makapahingi kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanilang malmahalang cross. Ay kayo lumahati na dyan sa langit, nalik kayong pamagitan na lubhang magaling. Ialayin po sa Panginoon Diyos, yaring amin haing sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan naming kaluwat katawan, pakundangan sa hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin niyo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin niyo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin niyo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa misa, kayong narito sa loob at kayong nasa labas ng labanan ng itim ng Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod, tumutulong at lahat ng nakikiisa sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at ng mga walang sawang nagbibigay ng tulong upang makatulong ang Quiapo Church sa ilangan. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at naway dinggin ng Panginoong Diyos sa inyong panalangin. Ngayon na po ang basbas sa mga dibuto ng mga hilingan, dasalan at imahin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inegmos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala ng mga imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo na nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng kanilang anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat sa kanilang mga intensyon. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ay kinaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.